Alamin naman natin ang sitwasyon ng ating mga dam mula kay Ginoong Elmer Karingal, hydrologist mula sa Pag-asa. Magandang gabi po, Elmer. Magandang gabi, Jessica. Kumusta ang ating mga dam, lalo na itong Lamesa, ganun din yung Magat at yung iba pang mga dam na nakakaapekto sa Central Luzon? Jessica, yung mga nakaraang araw, yung mga dam natin, medyo tumaas sila lahat. Particular itong Ipo, Lamesa, Bustos at saka itong ang Magat Dam. Actually, yung ano natin, yung Ipo, ang level niya ngayon is 100.41. Yung Lamesa, 79.79. Yung Bustos, meron siyang level na 17.40. Yung Magat naman, meron siyang 190.09. Yung Ipo Dam, mababa siya sa normal high. At saka yung Lamesa, bumaba din siya sa overflow level niya. At yung Bustos Dam, kasulukuyang nagpapakawala pa ng tubig. Bali, ang spilling level ng Bustos, 17.50. Meron na siyang 2 gauge, 1 meter na opening. At meron siyang itinatapong tubig na 80 cumex. Bali, yun namang Lamesa Dam natin, continuous yung pagbaba niya. Galing siya sa 79.85 kaninang umaga. Ngayon, yung level niya is 79.79. Bali, kung wala nang pag-ulang maaasahan, baka continuous yung pagbaba nito sa level niyang normal, 79. Pababa na siya. Okay. Ulitin lang po natin itong Lamesa Dam. Naka-red alert ho ba tayo o code red tayo? Ibig sabihin, hindi, yung mga nag-evacuate, hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga bahay dun sa mga apektado ng Lamesa Dam at Tulyahan River. Tama po, Elmer? Tama, Jessica. Nasa criteria siya ng red alert. So, ang red alert kasi 79.51 up to 80.15. So, pasok siya dun sa criteria na red alert, Jessica. Okay, ang problema sa Lamesa, wala siyang gate, no? So, pagka umabot dun sa spilling level, basta na lang mag-overflow yan, tama ba? Jessica. Once na maabot niya yung 80.50 na level, automatic tatapon na siya papuntang Tulyahan River. Okay, sa ngayon, hindi pa siya tumatapon kasi nasa 79.80 pa lang, no? Opo, tama po yun, tama po. Itong isa pang dam na binanggit mo, itong Bustos, tama ba? Opo. Ngayon, nagpapakawala ng tubig. May gate yan, tama? Opo. As of now, meron po siyang nakabukas na 2 gate. 10.5 po yung height niya. So, meron po siyang total na 1 meter. At may tinatapon po siyang 80 cumex. Malaking volume ba yon o hindi dapat ikabahala? Maliit lang po na volume ng tubig, hindi po sapat para magpabaha po sa bayan ng Bulacan. Okay, ano bang mga bayan sa Bulacan ang dapat maging alerto kahit code yellow lang, no? Yellow alert dun sa coding system ng Pag-asa na apektado ng Bustos Dam kung sakali man? Jessica, yung mga affected nitong Bustos Dam, itong ang bayan ng Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Agonoy at Bukawi. Yun yung mga area na maapektuhan ng kung sakasakali magtuloy-tuloy itong pagpapakawala ng tubig ng Bustos. Okay, pero sa ngayon walang dapat ikabahala ang mga tiga dyan sa mga bayan na binanggit natin? So far, wala pang dapat ikabahala kasi maliit lang na volume yung tinatapo ng Bustos Dam. Okay, yung mga malapit naman sa Magat Dam, okay pa sila dahil malayo pa sa spilling level, tama? Actually, medyo nasa normal high na yung Magat Dam according sa mga dam operator na anytime, baka bukas ng umaga, kung continuous yung pag-ulan, baka magtapon sila ng tubig. Okay, so ano ang dapat na alert status ng mga nakatira malapit sa Magat Dam at yung mga daluyan ng tubig nito? Bali, kung sakali nga po magbubukas o magtatapon ng tubig itong Magat Dam, ang mga bayan po na pwedeng maapektuhan ito ay ito pong bayan ng Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Naguilian, at saka po yung bayan ng Gamo. Okay, sa Isabela po lahat yan. Opo, sa bayan po ng Isabela. Okay, lahat po ng mga nakatira sa mga bayan na binanggit ni Elmer, alerto na po kayo, yung mga malapit po sa Magat Dam. Aside from these dams, wala na tayong dapat pang tutukan, Elmer? Ito pong nabanggit na dam lang, yun po yung medyo umabot po siya ng normal high. Yung pong ibang mga dam, mababa naman po siya sa normal high level. So, kayang-kaya niya po, sapat pa po para ma-accommodate niya yung mga babagsak na ulan. Okay, maraming salamat, Elmer, mula sa Pag-asa.